ika-75 kabanata sa pagpapatuloy. Makikitang sinugod ng mga taga-Black Path ang mga Heavenly Demon Sect pagkatapos na sabihin ng ating bida na hahatian sila ng mga natitirang kayamanan. Nagsimula na ang labanan sa magkabilang grupo. Samantalang sinabi ng alagad ni Strategist Nui na umatras daw muna sila sa ngayon. Nang marinig ito ni Yonsogno ay humudyat habang nakaitaas ang kanyang espada. At nang maunawaan ito ng mukhang unggoy na si Yaksha habang nakatingin na nakalingon sa kanyang leader, ay makikitang inihakbang nito sa tubig ang kanyang paa na may kulay asul na aura. Pagkatapos nito ay tumalon ito mula sa itaas na sinugod ang grupo ni Strategist Nui na ikinagulat ng matanda. At sinabi na kanyang alagad na lahat daw sila ay tumabi. Hinampas ni Yaksha ng kanyang sandata na may enerhiya ang disipulo ng Heavenly Demon Sect at nasangga nito ng kanyang palakol ang kanyang pagsugod at sinabing walang hiya daw ito. Nakangising naglabas ng asul na enerhiya na may nagliliwanag na mata si Yaksha. At muli nitong sinugod ang taga-Heavenly Demon Sect at nagpalitan na sila ng mga atake. Habang ang ating bida at si Lady Soso ay pinapanood ang paglalabanan ng dalawang sekta. Nasabi sa sarili ng ating bida na malakas daw ang Black Mountain Bandits. Pero hindi kayang tapatan ng kanilang lakas ang sundalo ng Yaksha. Makikitang mula sa likod hinampas nito ng kanyang sandata ang Black Mountain Bandits na kabilang sa Heavenly Demon Sect. Namuti ang mga mata nito nang tinamaan ito ng paghampas ng sandata ni Yaksha. Makikitang nakatayo ito na may asul na aura sa bumagsak na bandido. Nagulat ang mga bandido sa kanilang nasaksihan. Naghiyawan na itinaas ng mga lalaki ang kani-kanilang mga sandata. At nasabi ng ating bida sa kanyang sarili na dahil sa sundalo ng Yaksha, pati ang mga nag-aalinlangan ay nagsimula ng sumugod. Namangha ang ating bida sa kanyang nasaksihan na sinabi niya sa kanyang sarili na wala na daw paraan para manalo ang grupo ni Samnoy. Kumpara sa 200 laban sa 2,000. Pagkatapos simula ng sundalong si Yaksha ang pag-atake. Makikitang nagkulay dugo na ang ilog dahil sa mga nasawing disipulo ng Heavenly Demon Sect at ang lalaking nagproprotekta kanina kay Strategist Nui ay nakataob na nakalutang ang katawan sa tubig. Makikitang naubos na ang mga disipulo ni Strategist Nui. Na seryosong sinabi nito na isang pambihirang pagbaliktad daw ng sitwasyon. Sinabi ng ating bida na kung nais daw nitong maghiganti, ay malaya daw niyang hanapin siya at handa daw siyang harapin ito. Sumagot si Strategist Nui na sinabi nito na pantay daw ang laban, kaya duda siyang hahantong pa daw ito roon. Yumuko ang ating bida at nagbigay galang at sinabing ilipat daw ang mga sugatan sa balsa. Habang itinutulak ang balsa ay sinabi ng ating bida na mag-ingat daw sila dahil may talon mga 100 metro sa ibaba daw ng agos. Na makikitang nakatanaw ang ating bida sa papalayong balsa na sinasakyan ng Heavenly Demon Sect. Habang nakatayo ito na tinatanaw sina Strategist ay nasabi nito sa kanyang sarili na sa ganitong paraan daw ay nawala na ang pinakamalaking grupo na naglalayong makuha ang kayamanan. Ngunit patuloy pa rin daw ang labanan sa pagitan ng 500 na nakakuha ng sako. At ng 2,000 na wala pa. Kausap ng ating bida si Chief Escort Gabulion na tinanong nito kung naipamahagi na daw ba nila ang lahat ng mga sako ng kayamanan. At sumagot ito na o daw. Sinabi ng ating bida na mabuti daw. Ngayong tapos na daw sila doon ay umakyat na daw sila sa gamit ang bageng. Sumagot ang mga honorary escort na yes sir. Makikitang umaakyat ang ating bida. At si Chief Escort Gabulion na walang kahirap-hirap samantalang si Byungryong na magapa din ang mukha ay hirap na hirap sa pag-akyat. Sina Lady Soso at Tang Kunbaek ay magkakasamang umaakyat samantalang tinitingnan sila ni Battle Viper. Makikita din ang Yeonso Sect na pinangungunahan ni Yeonsogno. At napatingin ang ating bida sa ibaba. Sa ibaba ay makikita ang mga nakaligtas sa labanan na ang iba ay may hawak na kayamanan at ang iba ay walang dala. Sinabi ng ating bida na dahil na ipamahagi na daw nila ang lahat ng kayamanan, wala nang dahilan para pigilan o hadlangan ang sinuman. Makikitang may nakasampa na sa tuktok ng bangin. At ang Flying Dragon Escort Warriors at Yeonso Sect ay nasa itaas na. Sinabi ng ating bida na team leader kay Chief Escort Gabulion. Na sumagot ito na sa utos daw niya. Na sinabi ng ating bida na agad na ipaghanda daw ang lahat ng batong bubuhatin at hintayin ang susunod na utos. Na yumuko si Chief Escort at sinabing masusunod daw. Dumako naman tayo sa ibaba.
Makikita ang dalawang lalaki na may mga bitbit na kayamanan sa kanilang likuran. At sinabi ng isa na ngayon daw ay umakyat na din sila. Habang umaakyat ang mga ito, isang palaso ang makikitang lumilipad. At nagulat ang isang lalaki nang tumama ito sa ulo ng kanyang kasamahan. Na ito ay nahulog mula sa itaas na ikinabahala ng isa at sinabing ano daw ang ibig sabihin nun. At sinabi ng mga nasa ibaba na hindi daw ba binalaan sila kanina na palasuhin ang sinumang akyat sa bangin na may dalang kayamanan at sinabi na nito na atakihin na daw sila. Makikitang nagliparan ang mga palaso sa mga umaakyat sa bangin na may bit-bit-bit na kayamanan. At maririnig ang sigawan ng mga tinamaan. At ang mga nakapuro ay sinabing tinamaan daw niya kaya't ang nahulog na sako ay sa kanya na. Na maririnig na bilisan na daw sa pag-akyat. At may maririnig na huwag daw, tumigil na daw sila. Pagkatapos ng mga pangyayari ay makikita ang nasawi sa ilog dahil sa pag-akyat sa bangin. At ang mga lalaking may mga dala-dalang kayamanan ay napalibutan ng mga taong walang nakuhang kayamanan. Napatingin ang ating bida mula sa itaas. Pagkatapos ay makikitang nagsipaglaglagan ang mga bato galing sa itaas ng bangin. Ang iba ay muntikan ng mabagsakan. Tumingala ang mga lalaki at sinabing ano daw ang nangyayari. At ang ating bida ay isinigaw na sa mga may hawak daw ng kayamanan ay may alok daw siya. Nais daw ba nilang pakinggan? Sinabi pa nito na sa ganoong takbo, hindi daw nila kayang panghawakan ang kayamanan, pati na rin ang kanilang buhay. Dagdag pa nito na tutulungan daw nila sila. Ipinaliwanag ng ating bida ang plano. Ang una daw ay ipadala ang mga sako pataas sa bangin. At babantayan daw nila ito mula sa ibaba upang maiwasan na may magnakaw. Kapag maayos na naiakyat daw ang lahat ng sako, ay bibigyan daw nila sila ng proteksyon habang umaakyat. Tinanong sila ni Demon Blade na paano daw nila sila pagkakatiwalaan. Anong pumipigil daw sa kanila upang itakbo ang mga sako? Yumuko ang ating bida at sumagot mula sa itaas na sinabi nito na maaari daw silang magtiwala sa kanila. Ang caravan escort mula sa Tianlong Escort Agency daw ay hindi na nakawin ang kargamento na kanilang binabantayan. Napatanong si Demon Blade na ano kargamento daw. Sumagot ang ating bida na ang destinasyon daw ay nasa tuktok ng bangin. Laging advance daw ang bayad sa escort fee, kung mabigo daw sila ay magbabayad sila ng doble. Sinabi ng mga lalaki na seryoso daw ba siya. Sinabi naman ng isa na nagnenegosyo pa rin daw siya kahit sa ganitong sitwasyon. At sinabi ng kausap nito na talagang baliw daw ang lalaking iyon. Nagsalita ng malakas ang isang lalaking may dalang sako ng kayamanan at nagtanong kung magkano daw ang gusto niya. Tumawa ang bida sa kanyang narinig. At sumagot ito na halos wala ng mata sa saya na sinabing hindi daw kasama ang 55 sako ng kayamanan na ipinamahagi nila sa huli. Ang kukunin daw nila ay ang kalahati ng mga sako na naunang ninakaw bilang bayad. Nanggigigil na lumabas na ang ugat sa mukha ni Demon Blade na sinabi nito na ano daw itong baliw na ito. Pagkatapos marinig ng lahat ang sinabi ng ating bida, ay nagmukhang bato sa gulat si Lady Soso na napanganga sa kanya ding narinig. At dito na po nagtatapos ang ika-75 kabanata. Ika-76 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikitang nakatayo sa ibabaw ng lambak ang Flying Dragon Escort. Nang sinabi ni Lady Soso na parang si Zhuge Liang mismo ang nagpakita sa kanila. Sumagot ang ating bida na nakakrus ang mga kamay na kapag desperado daw ang mga tao ay maraming naiisip na paraan. Naiiritang sinabi nito sa ating bida na palagi daw ba siyang natataranta kapag may kinalaman sa pera. Mayabang na sumagot ang ating bida na wala daw siya sa posisyon para magsabi ng ganoon. Hindi daw ba pera rin ang dahilan kung bakit daw siya nakarating doon? Sumagot na naiinis nitong sinabi na syempre naman daw, talagang totoo. Biglang nagbago ang reaksyon ni Lady Soso na napatingin sa mga lalaki sa ibaba at sinabi na sa tingin daw ba niya ay papayag sila. Sinabi ng ating bida na sinamantala daw niya ang pagdududa ng mga bandido. Pero hindi daw siya sigurado kung magiging matagumpay iyon. Sumagot si Lady Soso na sa tingin daw niya ay gagana ito pagkatapos ay tumingala. Dagdag pa na sinabi nito na tingnan daw ng ating bida ang makapal na ulap na nagbabadya ng ulan sa banda doon. Na ayaw nilang matangay ng rumaragas ang ilog pagkatapos ng malakas na ulan. Tulad daw ng inasahan ni Namong Soso, bumuhos ang ulan.
At tinanggap ng 500 bandido ang mungkahi ng ating bida. Samantalang ang mga sako ay itinataas paakyat ng bangin. Ang 2,000 tao sa ibaba ang humaharang laban sa anumang banta na lumalapit. Napatingin ang ating bida kay Chief Escort Gabulyon nang sinabi nito na nailipat na daw ang lahat ng sako sa itaas. Tinanong ng ating bida kung nasa kanila na daw ba ang bahagi ng kanilang mga sako. Mula daw sa kabuang 500, nakakuha daw sila ng 330 sako. Sinabi ng ating bida na dalhin daw sa kanya ang 30 sako. At sumagot si Chief Escort Gabulyon na masusunod daw. Tiningnan ng ating bida ang ibaba ng bangin. At sinabi nito sa kanyang sarili na ngayon daw ay umaakyat na ang lahat ng mga kapitan. Pagkatapos nitong tingnan ang mga umaakyat, tumayo na ito at napasabi sa kanyang sarili na madali daw sila kausap hanggang ngayon, pero sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin nila pagdating nila sa itaas? Nang napansin niya ang sako, sinabi ni Chief Escort Gabulyon na narito na daw ang 33 sako. Ano daw ang plano niyang gawin sa mga iyon? Sinilip ng ating bida ang loob ng isang sako. Pagkatapos ay may makikitang bumagsak sa ilog galing sa taas ng bangin, na dahilan ng paglingon ng mga lalaki. Nagtataka ang mga ito na sinabi na ano daw ang mga iyon. Na sinabi ng isa na maari daw kayang mga bato iyon. Na makikita ang mga kagamitan na gawa sa mga ginto. At may nagsabi na hindi daw maaring iyon ang mga kayamanan. Naglaglagan ang mga ginto mula sa itaas dahilan na magkagulo ang mga lalaki sa pagdampot ng mga ginto. Sinigaw ni Chief Escort Gabulyon na ihagis daw lahat pa ibaba ang mga sako. Na pinaghahagis ng mga honorary escort ang mga sako ng kayamanan. Na makikitang nag-uunahan at nag-aagawan ang mga lalaki sa may ilog. Ayon sa kwento, habang ang 2,000 tao sa ibaba ay desperadong nagkakagulo para makakuha kahit isang piraso ng ginto. Ang 500 bandido ay mapayapang nakaakyat sa bangin. Pagkatapos magpagpag ng kamay ng ating bida, ay sinabi nito na maaari na daw ba silang umalis. Ayon pa sa kwento na bago pa nakaakyat ang mga kapitan sa itaas ng bangin ay nagmamadali ng umalis ang pangkat ng ating bida. Makikita ang isang kamay na may hawak-hawak. At ang ating bida ay isinabit sa kanyang mga balikat ang mga sako ng kayamanan. Samantalang papaalis na ang kanyang pangkat na may kanya-kanyang bitbit na kayamanan, ay lumingon muna ito. At iniwan ang ipinangakong 170 sako na hindi nagalaw sa gitna ng ulan. Pagkatapos ng ulan ay umaliwalas na ang kapaligiran. At isang tulay na kahoy ang makikita sa gitna ng tubig. Nang malakas na sinabi ni Chief Escort Gabulyon na magmadali daw ang lahat. At tumatakbo ang ating bida. At ang tulay na kahoy ay nilingon nito. Na makikitang isa-isang nagbabaklasan ang mga tali sa bawat poste nito. At sinabi ng ating bida na ang mga bandido na umaakyat sa bangin ngayon ay tiyak na hinahabol na daw sila. Sa huling paghakbang ng ating bida ay nahiwalay sa tubig ang ilang bahagi ng kahoy ng tulay, ang lubid na nagdudugtong sa bawat piraso ng tabla ay napigtal na. Na sinabi ng ating bida na abutin daw ang mga humahabol sa kanila ng kalahating araw para makatawid sa ilog. Makikita ang mga sako ng kayamanan. At ang mga honorary escort ay masayang pinagmamasdan ang mga nakuha nilang kayamanan. Samantalang si Lady Soso ay napakarga kay Tangkong Baek sa tuwa. Habang masayang pinagmamasdan ito ng ating bida. Napalingon ito nang marinig niya ang pasasalamat ng kanyang kapatid habang nakayuko. At biglang nagmaang-maangan ang ating bida at itinuro ang kanyang sarili na siya daw ba. Napahawak sa batok si Byung-ryong at sinabi nito na sa totoo lang daw ay hindi niya inaasahan na pupunta siya para siya ay i-rescue. Noong nakaraan daw ay bumisita sa kanya ang pinuno ng angkan ng Suhyangmun na humihiling na tiyakin daw na hindi na muling mababanggit ang usapin ng kasal kay Jo Yongyong. Nagulat ang ating bida sa kanyang narinig. Sinabi pa ni Byung-ryong na akala daw niya ay dahil lahat ito sa biglaan niyang tagumpay. Kaya gusto rin daw niyang patunayan ang isang bagay sa mga tao. Humawak ito sa kanyang dibdib at sinabing hinding-hindi daw niya magugustuhan siya sa hinaharap pero ipinapangako daw niyang hindi na daw niya siya bubulihin kasama ng kanyang mga kapatid kahit na inisin pa daw niya ito. Matapos yon sabihin ni Byung-ryong ay naiinis na sinabi ng ating bida na kung may nakarinig daw nito, iisipin ng iba na may nagawa daw siyang malaking kasalanan para mabuli. Dapat na lang daw ba niyang durugin daw siya dito mismo?
Sumulpot si Yon Sogno at sinabi nito sa ating bida na isa daw iyong kawili-wiling karanasan, Pungwon Biryong at umalis na daw sila. Na sumagot ang kanyang mga alagad na okay daw. Napalingon si Yon Sogno nang pigilan ito ng ating bida at sinabing sandali lang daw. Heto daw ang bayad para sa pagbuhat ng mga sako hanggang doon. Sinabi ni Yon Sogno na napakagalante daw nito para sa kalahating araw lang na trabaho. Sumagot ang ating bida at itinuro ang sarili at sinabing palagi naman daw siyang galante. Kung may ipagkakatiwala pa daw siya sa hinaharap, hanapin lang daw niya siya anumang oras. Tulad ng nakita daw niya, wala siyang pakialam kung itim o puti, mabuti o masama. Sinabi ni Yon Sogno na wala daw talaga siyang kinatatakutan. At sinabi ng ating bida na may isa lang daw siyang tanong, dala ng curiosity. Sumagot ito na ano daw yun. Napahawak sa batok at nanihihiyang tinanong kung ilang taon na daw siya. Napangiti si Yon Sogno habang sinasabi ng ating bida na hindi daw niya mahulaan ang edad nito. Base sa tapang niyang harapin si Samurai at sa kasanayan niya sa pagnanakaw, siguro daw ay lampas 40 na siya. Bago ito umalis ay sinabi nito na ipinanganak daw siya noong Year of the Water Rabbit, Gemyo, sa buwan ng Hulyo. Sinabi ng ating bida na ganun daw ba? At habang tinatanaw ang papaalis na grupo ng Yonso sect, ay nagbilang na ang ating bida sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. At nagulat ito na napasabi na 78. Naiinis na sinabi ni Lady Soso na bakit daw niya biglang dadagdagan ng 60 taon. Baka mas bata pa daw siya. At sinabi ng ating bida sa makatuwid daw. Nang parehas na napanganga sa gulat ang dalawa at sabay na napatanong na 18. Habang ang ating bida ay napahawak sa kanyang baba at sinabing hindi daw iyon kapani-paniwala. Nang biglang tanungin ito ni Lady Soso at sinabi na maiba daw siya. Matagal na daw siyang curious simula kahapon kung bakit nagbago daw ang suot nito. At sumagot ang ating bida na iniiwas ang tingin kay Lady Soso at sinabing mahabang kwento daw. Sabay may itinuro at sinabing tumingin daw siya doon. At sinabi ni Lady Soso na iyon daw ang watawat ng Sky Dragon Caravan Organization. Ayon sa kwento matapos iyon, kasama ang mga reinforcement na pinangunahan ng leader ng Hwangryong at mga mandirigma mula sa Suhyangmon, naging maayos ang kanilang paglalakbay papuntang Hangzhou. Pagdating sa Hangzhou, nagkanya-kanya na sila ng mga miyembro ng Suhyangmon, si Nambung Soso at si Tangkun Baek. Makikita ang Cheonryong Pyogo. Pinangunahan ng ating bida ang Biryong faction at pumasok sila sa Cheonryong Pyogo, bitbit ang 278 sako. Pagdating nila sa loob ay sumalubong sa kanila si Escort King Lee Jongsan at sa tabi nito ang umiiyak na si Madam Green Blossom. Nakatingin ang Escort King sa kanila. At yumuko ang mga ito at nagbigay galang na nakasuntok ang mga kamao sa kamay. At ang ating bida ay itinaas ang kanyang ulo, habang ang mga kamay ay nasa ganoon pa ding posisyon ng pagbibigay galang. At dito na po nagtatapos ang ika-76 na kabanata.